Sa pagpapatuloy ng ating kwento, nasaksihan natin ang matapang na pakikipaglaban ni Roman laban sa isang miyembro ng Blood Fangs. Nakita rin natin kung paano niya pinatumba ang lalaking nagtangkang sumaksak sa kanya mula sa likuran. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Kapitan Jonathan sa ibinalita ng butler na mag-isang lumabas si Roman upang kalabanin ang Blood Fang. Pinagtawanan pa nila ang butler at sinabing paanong ang isang mahina at lampang anak ng Dimitri ang magkakalakas ng loob na sugurin ang Blood Fang. Mariing sumagot ang butler, totoo ang sinasabi ko. Wala naman akong dahilan para magsinungaling sa ganitong bagay. Napaisip si Kapitan Jonathan. Bigla niyang naalala ang bilin ng ama ni Roman, may alitan sa pagitan ni Roman at ng Blood Fang, at kailangang tulungan si Roman upang malutas ito. Napakamot na lang siya ng ulo at napabuntong hininga. Sakit talaga sa ulo yang inutil na si Roman. Anong pumasok sa kokote niya at inisip niyang kalabanin ang Blood Fang? Hindi nga yan marunong magbalat ng sibuyas. Bagamat inis, agad niyang tinawag ang kanyang mga tauhan at inihanda ang kanilang mga sandata. Tara! Hanapin natin si Roman. Tumingin siya kay Lance at mariing utos, dalhin mo kami sa kinaroroonan niya. Hanggat nandito tayo, hindi nila maaaring saktan si Roman. Samantala, sa isang madilim na eskinita ng lungsod, hinarap ni Roman ang dalawang galit na bandido, mga kasapi ng Blood Fangs na naglalayong gumanti sa pagkatalo ng kanilang kasama. Ang una ay sumugod, hawak ang isang patalim. Ngunit parang anino si Roman. Mabilis niyang iniwasan ang atake at sa isang mabilis na galaw, pinatumba niya ang bandido gamit ang isang saksak sa tagiliran. Bumagsak ito na wala ng malay. At ang paalawa ay puno ng galit, sabay sigaw, walang hiya ka. Muntik na niyang masaksak si Roman, subalit isang matalim na sipa mula kay Roman ang tumama sa kanyang tiyan. Napaluhod ito sa sakit at bumagsak sa lupa. Unti-unting lumapit si Roman sa namimilipit na lalaki at tinanong, tatlo lang ba kayo? Sa halip na sumagot, mariing sinabi ng lalaki, kung papatayin mo kami, hinding-hindi ka na magiging ligtas, kahit saan ka pa magtago. Umiti si Roman ng bahagya bago sumagot, paano mo nasabi yan, samantalang napatay ko na ang dalawa ninyong kasamahan? Bigla niyang sinaksak ang binti ng lalaki at muling nagsalita, ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Sino ang leader ninyo? Matapos niyang maharang ang dalawang bandido, isang mahalagang impormasyon ang nakuha niya. May isang tagpuan kung saan nagtitipon ang mga tauhan ng Blood Fangs. At para makapasok, kailangan niyang gamitin ang isang lihim na password. Pumasok si Roman sa isang madilim at mainay na bar. Lumapit siya sa counter, tiningnan ng bartender, at malamig na sinabi. Tear of the Dawn mula sa 20s. Napatingin ang kalbong bartender, wala kaming ganyang inumin, sagot niya, yun ay may halong pang-uyam. Umiti lang si Roman. Kahit ano na lang. Basta malakas. May lakad pa ako bukas ng umaga. Sa isang iglap, tumahimik ang buong bar. Dahil sa tatlong pariralang ito. Tear of the Dawn, malakas na inumin, at may lakad sa umaga. Napagtanto ng lahat na hindi lang basta-basta si Roman. Ilang segundo lang ang lumipas bago. Mabilis niyang hinugot ang isang kutsilyo, handang itaga kay Roman. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mukha, nabasag ang kanyang ilong, at tumilapon siya sa kabilang dulo ng bar. Nagkagulo ang buong lugar. Tatlong lalaking nakasaksi sa pangyayari ang agad na naglabas ng mga patalim at sabay-sabay na sumugod kay Roman. Subalit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Isa ang tumilapon palabas ng bar, dahilan upang maalarma ang iba pa nilang kasamahan. Nang bumalik sila sa loob, bumungad sa kanila ang nakakatakot na tanawin. Bitbit ni Roman sa isang kamay ang leeg ng isa nilang kasama. Gulat na gulat sila. Hindi nila akalain na ang dating inutil at walang silbing Roman Dimitri ang magpapabagsak sa tatlo nilang kasamahan ng ganoon lang kadali. Mag-isa lang siya, sigaw ng isa. Suburin natin siya ng sabay-sabay. Sa isang iglap na puno ng dugo ang katawan ang sahig ng bar. Dahan-dahan lumapit si Roman sa kalbong bartender na ngayon nagkamalay na. Nanginginig itong tumingin sa paligid at nakita ang mga bagsak na katawan ng kanyang mga kasamahan. Puno ng takot ang kanyang tinig nang tanungin niya si Roman, bakit mo ginagawa to? Bahagyang umisi si Roman. Anong klaseng tanong yan? Bumuntong hinina siya at idinugtong, hindi ba ikaw ang unang umatake sa akin? Dumikit siya ng bahagya sa bartender at malamig na bumulong, ngayon tayo na lang dalawa. At may gusto akong malaman. Dahan-dahan lumapit si Roman sa kalbo na ngayon nakatali na sa upuan. Malamig ang kanyang tinig nang tanungin niya. Sino ang pinuno ng Blood Fangs? Nanginginig ang lalaki, ngunit nanatiling tahimik. Mumiti si Roman. Wala kang mapapala sa akin. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon, patayin mo na lang ako, sagot ng kalbo, pilit na pinatatag ang loob. Bahagyang tumango si Roman. Kung ganun subukan niya natin kung ano ang magpapabuka ng bunganga mo.
Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang larawan na naroon. Itinaas niya ito at marahang nagsalita, paano kaya kung sabihin kong hahanapin ko ang anak mong nasa larawang ito at papatayin ko? Nanlaki ang mata ng kalbo, ngunit pilit niyang itinanggi, hindi ko anak yan. Ngunit alam ni Roman na nagsisinungaling ito. Kitang-kita sa ekspresyon ng lalaki, pati na rin sa malakas na pagkakahawig niya sa batang nasa larawan. Napakuyom ng kamao ang kalbo. Buwisit kang tao. Inutil ka. Anong karapatan mong gamitin ang pamilya ko para takutin ako? Kalmado lamang si Roman habang nagsalita, kamakailan lang, may nalaman akong kawili-wiling bagay tungkol sa Blood Fang. Ang mga miyembro nila, kahit mamatay, gagawin ang lahat para sa paghihiganti. Tahimik ang kalbo, ngunit nanatili ang tensyon sa pagitan nila. Muling nagsalita si Roman, at alam mo kung ano ang napansin ko sa mga taong iyon. Mabilis na sumagot ang kalbo, lahat sila ay may malaking utang sa Blood Fang. Hindi sila masamang tao noon pero sa huli, naging demonyo rin sila. Tumango si Roman. Tama. Walang pag-aalinlangan ang Blood Fang sa paggawa ng krimen para lang mabaon sa utang ang isang tao. At kapag nangyari yon, parang laro lang sa kanila ang gawing alipin ang pamilya ng may utang. Matalim ang tingin niya sa kalbo. Yan ang totoo tungkol sa Blood Fang. Pinipilit nilang itulak ang isang tao sa bingit ng kamatayan habang ginagamit ang pamilya bilang panakot. Sa palagay mo, makatwiran ba ito? Napabuntong hininga ang kalbo, pilit na pinapanatili ang tapang. Wala namang magbabago kahit alam mo na ang katotohanan. Ngumiti si Roman, isang mapanganib na ngiti. Pag-isipan mong mabuti kung saan mo ipupusta ang buhay mo. At siya nga pala seryoso ako sa sinabi kong papatayin ko ang anak mo. Sabay bitaw ng larawan. Ipapahanap ko siya at dahan-dahan ko siyang papatayin. Pero bago yon, bibigyan pa kita ng pagkakataon. Mas pipiliin mo bang manahimik alang-alang sa Blood Fang at hayaang mamatay ang anak mo? O sasabihin mo sa akin ang lahat ng dapat kong malaman tungkol sa Blood Fang? Nasa iyo na ang desisyon. Sa headquarters ng Blood Fangs, isang tauhan ang nagmamadaling dumating, dala ang masamang balita tungkol kay Roman. Ano? Nilipol niya ang isang buong dibisyon ng mag-isa, sigaw ng pinuno ng Blood Fangs, halos sumabog sa galit. Mariin niyang pinisil ang kamao. Kapag ang mga Dimitri Knights na ang gumalaw, delikado na tayo. Hindi pa rin ako makapaniwalang nagawa yon ng isang Roman Dimitri. Tumalim ang tingin niya sa tauhan. Nasaan na siya ngayon? Sumagot ang tauhan, kakaalis lang niya sa Dimitri region. Malamang minalaman siya sa Morning Dew. Nagitngit ang pinuno, halos nanginginig sa galit. Mukhang minamaliit niya tayo. Tawagin ang lahat ng tauhan natin. Hanapin at patayin ang Roman na yan bago pa ito makarating sa Dimitri Knights. Nagingit-ngit ang kanyang mga mata, sa kamariing nagsalita, walang hiya kang Roman. Papatayin kita ngayon din at isasabit ko ang bangkay mo sa harapan ng plaza. Sa unang tingin, ang pamilya Lawrence ay isang marangal at makapangyarihang angkan, tagapahalaga ng malawak at mayamang lupain, iginagalang ng maraming maharlika. Ngunit sa kabila ng kanilang engranding estado at magarang palasyo, isang madilim na lihim ang bumabalot sa kanila. Ang kanilang yaman at kapangyarihan ay unti-unting gumuho. Ang lupain nilang minsa ay sagana sa ani at ginto ay ngayon ay puno ng utang, pinapahina ng mga lihim na kasunduan at traidor na alyansa. At ang pinakamalaking banta, ang Barco family. Sa loob ng silid-pulong ng palasyo ng Lawrence, isang mabigat na usapan ang nagaganap. Ang Barco family ay lumalakas. Mayroon silang lihim na kasunduan sa Gold Bank, sabi ng isang tagapayo. Tumanggap sila ng malaking pondo upang palakasin ang kanilang hukbo. Ang ibig sabihin nito, sagot ng isa pang maharlika, paparating ang digmaan. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid. Si Baron Lawrence, ang pinuno ng pamilya, ay nakaupo sa kanyang trono, nakakunot no habang tinutunghayan ang mga ulat sa kanyang harapan. Kung magpapadala ng hukbo ang Barco family, maaaring sakupin nila ang Lawrence territory. Isang matandang opisyal ang sumingit. May isa pang paraan. Kailangan nating palakasin ang ating alyansa sa ibang pamilya. Kailangan natin ng kakampi. Ang pamilya Dimitri. Lahat ng mata ay lumipat kay Baron Lawrence. Ang pamilya Dimitri, isang bagong angat na maharlikang pamilya na mayaman sa ginto at may sariling hukbo. Kung may pagkakasundo natin ang kasal ni Flora sa isang Dimitri, masisiguro natin ang suporta nila. Sa likod ng pinto, isang babaeng tahimik na nakikinig sa bawat salita. Si Flora Lawrence. Nanginginig ang kanyang kamay. Isang kasal, bulong niya sa sarili. Alam niyang ang sinasabing kasal ay hindi na magaganap. Matagal nang kinansela ni Roman Dimitri ang kanilang kasunduan. Ngunit hindi niya ito nasabi sa kanyang ama. Paano kung malaman nila ang totoo? Paano kung malaman nilang wala ng alyansa ang Dimitri at Lawrence? Nalalamig ang kanyang katawan sa takot.
Kapag nalaman ng kanyang ama ano ang maaaring gawin nito. Sa loob ng silid pulong, nagdesisyon na si Baron Lawrence. Padalhan ng mensahe ang pamilya Dimitri. Ipaalala sa kanila ang kasunduan natin. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang utos, isang bantay ang pumasok sa silid, dala ang isang kagimbal-gimbal na balita. Patawad, Ginoo, ngunit may kaguluhan sa plaza. Isang lalaki ang lumitaw dala ang duguang katawan ng isang tao. Nagkatinginan ang mga mahalika. Sino? Sino ang lalaking ito? Si Roman Dimitri. Nagulat si Baron Lawrence. Bakit siya nandito? At sa likod ng pinto, si Flora ay nanlumo. Tapos na ang lahat. Malalaman na nila ang totoo. Sa hangganan ng Lawrence territory, dumating si Captain Jonathan at ang kanyang mga sundalo, dala ang isang madugong revelasyon. Buksan ang tarangkahan, sigaw ng isa sa mga sundalo. Nasa panganib si Ginoong Roman Dimitri. Ngunit ang mga bantay ng Lawrence ay nanatiling matatag. Walang papasok ng walang opisyal na utos mula sa baron, mariing sagot ng pinuno ng mga gwardya. Gising kayo! Hindi niyo ba alam ang nangyayari? Sigaw ni Jonathan, halatang iritado. Nasa gitna ng laban si Roman laban sa Blood Fangs. Baka huli na ang lahat kapag naghintay pa tayo. Ngunit hindi na tinag ang mga gwardya. Para sa kanila, ang batas ay batas. At sa puntong ito, tila magkakaroon ng sabupaan sa mismong tarangkahan. Ngunit bago pa umabot sa ganitong sitwasyon, isang sumisigaw na sundalo ang dumating mula sa loob ng bayan. May kabuluhan sa plaza. Nagkatinginan ang mga gwardya ng Lawrence. Ano ang nangyayari? At sa pagkakataong ito, napilitang buksan ang tarangkahan. Sa gitna ng Lawrence Plaza, isang tanawin ang nagpagimbal sa lahat ng makasaksi. Lumitaw si Roman Dimitri. Hinihila ang dugo ang katawan ng leader ng Blood Fangs. Ito ang tunay na mukha ng inyong bayan, malamig niyang sinabi. Isang lugar na pinamumugaran ng mga kriminal na may ugnayan sa paparating na digmaan. Nagkagulo ang mga taong nanonood. Ang dating tinuturing na walang silbing anak ng Dimitri ay ngayon ay isang mandirigmang nagbunyag ng katiwalian sa kanilang teritoryo. Ngunit hindi pa tapos ang palabas. Habang hinahatak ni Roman ang leader ng Blood Fangs patungo sa gitna ng plaza, napansin ng lahat ang takot sa mukha ng dugo ang kriminal. Pakiusap, patawarin mo ako, anang leader, nanginginig. Maaari akong maglingkod sa iyo. Maaari kitang pagsilbihan, Ginoong Roman. Ngunit nanatiling matigas ang tingin ni Roman. Ang mundo ay hindi nangangailangan ng mga taong tulad mo. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang paa sa ulo ng leader ng Blood Fangs. Isang matalim na tunog ang lumipad sa hangin at tuluyang nawala ang buhay ng kriminal sa harap ng lahat. Nagkaroon ng katahimikan sa plaza. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Si Roman, puno ng dugo, tumingin sa mga taong nakapalibot sa kanya. Itong mga halimaw na ito ay matagal nang gumagalaw sa dilim. Pinapatay nila ang mahihina. Sinisira nila ang buhay ng mga inosente. At pinapahintulutan natin ito dahil sa ating kahinaan. Lumapit siya sa gitna at itinutok ang duguang espada sa harap ng lahat. Ngayon, tinatanong ko kayo, sino ang dapat maghari sa mundong ito? Sa tanong na ito, ang buong plaza ay napuno ng bulong-bulungan. Ang ibang mahalika ay nag-aalinlangan, tama ba ang ginawa ni Roman? Ngunit para sa maraming tao, sa unang pagkakataon, nakakita sila ng isang tunay na pinuno. Samantala, sa loob ng palasyo ng Lawrence, ang mga maharlika ng pamilya Lawrence ay nagtipon-tipon. Ang kanilang pinuno, si Baron Lawrence, ay nakaupo sa gitna ng silid pulong, walang imik, habang ang kanyang mga tagapayo ay nagbubulungan. Paano natin haharapin ito? Tanong ng isa. Pinatay ni Roman Dimitri ang isang tao sa harap ng lahat. Ngunit siya ay isang kriminal, sagot ng isa pa. Hindi ba't isang kahihiyan na hinayaan nating lumakas ang Blood Fangs sa ating sariling bayan? Sa gitna ng tensyon, dumating si Roman kasama si Captain Jonathan. Sa pagpasok niya, tumahimik ang lahat. Roman Dimitri, malamig na sabi ni Baron Lawrence. Ipaliwanag mo kung bakit mo pinaslang ang isang tao sa loob ng aking teritoryo. Hindi na tinag si Roman. Tumayo siya ng tuwid at walang takot na hinarap ang baron. Hindi ko kailangan ng pahintulot upang patayin ang isang halimaw. Nagulat ang mga mahalika sa kanyang sagot. Isang direktang hamon ito sa kanilang otoridad. At paano mo nalaman ang tungkol sa Blood Fangs? Tanong ng isang tagapayo. Dito, ngumiti si Roman. Kayo ba talaga ang nagtatanong nito o tinatanong ninyo ang sarili niyo kung paano ninyo ito hindi nalaman? Napuno ng tensyon ang silid. At sa puntong ito, napagtanto ng lahat na si Roman Dimitri ay hindi isang simpleng maharlika. Habang nagaganap ang pulong, sa labas ng silid, nakatayo si Flora. Tahimik siyang nakikinig sa bawat salita. Ang kanyang at si Roman. Si Roman Dimitri, bulong niya sa sarili. Nagbago siya.
At habang patuloy siyang nakikinig, isang takot ang unti-unting lumubog sa kanyang dibdib. Kung patuloy siyang lumalakas, ano ang magiging papel ko sa mundong ito? At dito nagtatapos ang isa na namang kapanapanabik na kabanata sa kwento ni Roman Dimitri. Mula sa madugong engkwentro laban sa Blood Fangs hanggang sa pagyanig ng buong Lawrence territory, nagsisimula ng magbago ang mundo sa harap ng kanyang mga mata. Pero ito pa lang ang simula. Sa tingin nyo, magiging kaalyado ba ni Roman ang pamilya Lawrence o ituturing siyang banta? Paki-comment na lang ang inyong sagot. At huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe ka na kung gusto mo pang ipagpatuloy ko pa ang kwento ni Roman Dimitri. Maraming salamat sa panonood.